Ito na ang aking pangatlong misa sa araw na ito at alam kong ang iba sa inyo pangatlong misa din niyo ito. So, sabi, baka daw lumagpas sa langit. Ay, walang lagpas ang langit. Balik ka sa lupa. Hindi na lang lagpas ang langit. Balik sa lupa. Okay? Anyway, napakinggan na natin nung ikatlong gabi ng ating pagsisimbang gabi ang Ebanghelyong ipinahayag ngayon, ika-4 na linggo ng Adbyento at ika-6 ng ating pagsisimbang gabi. Alam nyo, bukas ng gabi, mapapakinggan natin ulit ito. Mainam na lamang at iba't ibang pari ang nagbabahagi ng aming pagninilay. Pipilitin kong igsian, ang aking pagbabahagi. Una kong komento. Alam nyo, habang ulit-ulit yung babasahin yung Word of God, laging mayroong bago din naman na ikino-communicate sa atin. Sa simula pa lamang ng Ebanghelyo na napakinggan natin, ganito ang pagkakapanganak kay Hesus Kristo. Kapatid, hindi lihim, hindi patago, kundi nais ipaalam sa buong sangkatauhan kung paanong ang anak ng Diyos ipinanganak at naging katulad natin. Ang ibig sabihin nito, ang ating Diyos patuloy na inihahayag ang kanyang sarili at nagpapakilala sa ating lahat, sa buong sanlibutan. Kaya nga, tayo naman, mga mananampalataya, patuloy nating kilalanin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig sa Kanyang anak na si Jesus. So with that, I ask us, gaano mo nga ba kakilala na si Jesus? Sa tinagal-tagal mo nang nagsisimba, kung ilang taon ka na, gaano mo nakakilala si Jesus? At gaano na kalalim o katibay ang iyong ugnayan sa Kanya. That alone should be a point of reflection for all of us. How much do I know Jesus? How deep, how strong is my relationship with Him? Ikalawa, magandang balikan natin ng saglit ang kostumbre ng kasalan noong panahon ni Maria at Jose upang lubos nating maunawaan ang pangyayari na ating napakinggan. Sa totohanan, nasa YouTube channel ko na to eh. Sana pinanood nyo na lang. Ito ang bunga ng aking pananaliksik at sinabi natin dun sa aking YouTube channel para dun sa mga hindi pa nakasubscribe. The Word of the Lord with Father Rector. Okay? Malapit na pong ma-meet yung initial views at hopefully ay dalhin tayo sa ibang level ng YouTube. Anyway, accordingly, betrothal, which usually lasted about a year, was a legal agreement conferring on the couple the status of marriage. The woman remained in the home of her father until the public ceremony, within which the man came in procession to bring her into his own home. The union was usually consummated after this. At this time, the man and woman were given titles husband and wife, and the commitment and fidelity associated with those titles were expected of them. In fact, infidelity on the part of the woman is considered adultery. If one of them died before the final celebration, the survivor was considered a widow or widower. It was during the time of betrothal that Mary conceived. From this marriage custom, that we can therefore understand as to why Joseph was confronted with a dilemma. Will he remain to have Mary as his wife, or will he just leave her quietly? Kasi kahit hindi pa sila nagsama, ay nabuntis si Maria. Mahirap yun kasi kung hindi nga niya paninindigan, kung hindi paninindigan ni Jose si Maria, pwedeng si Maria ay sa kanyang pagkabata ay will be stoned to death. Yun ang parusa Kasi nabuntis siya. So akala ay nagkaroon ng adultery. Kasi hindi pa sila nagsasama, no? So yan, kaya yan ang context ko din kagabi
sa mga kabataan when I was speaking with them, na can you imagine, Joseph and Mary were already considered married, but yet they have not lived yet together. O sa konteksto ng panahon ngayon, dami-dami nang nagsasama kahit hindi pa kasal. Hey ano yan? Medyo sa atin, paalala sa atin na lagi nating i-consider yun. Noong nagnilay si Father Jomer noong 3 araw ng ating pagsisimbang gabi, isa sa puntong sinabi niya ay sa panaginip nga nangusap ang Diyos kay Jose. Ang anghel ang naging tagapagdala ng mensahe. Idadagdag ko na lamang, mga kapatid, yung tahimik na approach. Look at the silent approach of God to the situation that Joseph is in. God made use of Joseph's dream so that he can communicate to Joseph his plan for him and for Mary. At dahil dito, nais kong sabihin, mga kapatid, sa dami-dami ng alalahanin natin, ito ay pakahawakan natin. God's plan continues to unfold and to move towards its realization, whether we human beings are awake or asleep. Hindi naman natutulog ang Diyos. It means God is constantly at work to bring about the fulfillment of His plan of salvation. Kaya doon sa panaginip, nangusap kay Jose ang Diyos sa pamamagitan ng anghel, at alam natin na pagkagising niya ay tinupad niya. Tinupad niya ang kalooban ng Panginoon, bagamat may mga katanungan sa kanyang kaisipan. Pero dahil sa kanyang paniniwala at pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, sige lang. Sige lang. Life must go on. I will embrace this life to be continuously married with Mary. And then I will raise the child that she has conceived in her womb. Dumako tayo nga mismo kay San Jose. Gaya ng sabi ko, bagamat may sarili sana siyang plano, binigay pa rin niya ang kanyang sarili upang maisakatuparan ng Diyos ang kanyang planong kaligtasan sa sanlibutan. Hindi na naig ang kanyang sariling kagustuhan, bagkus tinanggap niya ang papel na ibinigay ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, tayo rin, katulad ni San Jose, ay tinatawag na maging katuwang ng Diyos sa pagdadala ng kanyang liwanag sa mundo. Pwede naman sanang mapangyari ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay-bagay sa kanyang sariling kagustuhan, pero ninais niyang maging kamanggagawa niya tayo. Ninais niyang maging katuwang niya tayo sa pagdadala ng kanyang kabutihan at liwanag sa mundo. Kaya sabi ko dito, kaya kapag ikaw ay nagsasakripisyo para sa pamilya, tulad ka ni Jose. Kapag mas pinili mong magpatawad kaysa magtanim ng galit, tulad ka ni Jose. Kapag nanalig ka kahit maraming hindi maliwanag sa buhay, tulad ka ni Jose. Kaya nga mga kapatid, matularaw nawa natin ang mga katangian ni San Jose. Matuwid na lingkod ng Diyos, tahimik na tagasunod ng kalooban ng Diyos, naniwala at nagtiwala sa naisin ng Diyos para sa Kanya bagamat hindi lubos na nauunawaan ang lahat. Yung ebanghelyo ngayong gabi, maganda. Kagabi nangusap ako sa mga kabataan. Ngayong gabi, maganda rin na pag mangusap ako kaunti sa mga mag-asawa. At alam niyo naman ito, parang annual ko na to na pagka mayroong mag-asawang nabanggit sa ebanghelyo, later on I will give you special blessing. Magandang makita natin yung istorya ni Maria at Jose. Bagamat may pagdaanan sana sila na mabigat na harapin sa buhay, pinagtuwangan nila.
They face it together. Walang iwanan, hindi nag-iwanan. Sana ganun din yung mga mag-aasawang naririto. Alam nyo, natutuwa po ako. Kalugod-lugod sa aking isipan. Tignan at pagmasdan yung mga mag-asawa na lumalapit sa akin at ipapaalam sa akin, Father, anniversary po namin ngayon. Pahingi po ng blessing. Nakakatuwa, nakaka-uplift ng aking pagkapari na yung mga mag-asawa ay mindful sila na anniversary po namin. Bigyan niyo po kami ng blessing. Yung tapat na pag-witness ninyo bilang mga mag-asawa, inspirasyon yun sa bawat makakatunghay sa inyo. Unang-una na yung mga anak ninyo. Kung paanong hinaharap nyo ang mga dumarating sa buhay ninyo, gagayahin din naman kayo ng inyong mga anak. Magpasalamat kayo. Magpasalamat tayo kung ang inyong ugnayan at pagmamahalan ay patuloy na matibay, matatag, lumalalim, lumalago, umiinit. At wag din naman nating kalimutang ipagdasal ang mga mag-asawang nanlalamig, tumatabang, nanghihina, nanglalambot, tumatabang ang ugnayan at pagmamahalan, at naging masalimuot ang relasyon at pag-iibigan. Kaya itong gabing ito, magandang titignan natin si San Jose at si Maria. Wala naman talagang napaka-clear na kasiguraduhan yung future eh. Si Lord, alam niya lahat yung kanyang plano. Pero hindi naman all of a sudden na-revealed sa pagpapakita ng anghel. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Pero pag handa tayong ibigay ang ating sarili, pag handa tayong maging katuwang ang ibinigay sa atin na mga kamanggagawa, kapartner sa buhay, mas magaang nating makikita, mas magaang nating maisa sa buhay ang buhay. Mga kapatid, lagi ninyong alalahanin at tandaan ang mga mag-asawang nandirito, ang rason ng inyong pag-iibigan, kung bakit kayo nagpakasal sa isa't isa, at maglakbay kayo laging magkasama. Walang iwanan sa hirap at ginawa, sa lungkot at ligaya, sa kalusugan at karamdaman. Meron akong nabalitaang kwento, hindi ito chismis, katotohanan lang po. Alam nyo, nakakalungkot kasi may mag-asawa na noong ang ganda-ganda ng buhay nila, they were together. Pero nung isa nagkasakit, iniiwan na yung nagkasakit. Hindi yun yung sinumpaan. Hindi yun yung sinumpaan. Ano yung sinumpaan ninyo kung natatandaan nyo pa? Till death do us part. Hanggang kamatayan, kayo pa rin. Kaya mamaya magre-renew ng vows yung mga mag-asawa dito, umanda na kayo. Pero ngayon ay pagpugaya natin si San Jose. 4, 5, 6. At dito ko i-close ang aking pagbabahagi. Hindi ako makakantang mag-isa. Sasamahan niyo ako. Sige, 4, 5, 6. Joseph, be our guide and pattern. Sige, tatayo tayo para hindi kayo antukin. Alam mo to, sister, no? Joseph, be our guide and pattern, faithful to your sacred trust, strong protector of the Virgin and the infant Jesus Christ. Joseph, firm and faithful, guide us. Joseph, walk the way with us. Faithful to the guiding vision, listening to the angel's word, shielding Mary from
all slander, guarding Christ, both Son and Lord. Joseph, true and trusting, guide us. Joseph, walk the way with us, leading them through many dangers to the home in Nazareth. Humbly for their needs providing in your wise and steadfast faith. Joseph, brave, obedient, guide us. Joseph, walk the way with us. Joseph, chosen as our patron in this country, strong and free. Join with us and sing God's praises for the gifts of land and sea. Joseph, just and holy, guide us. Joseph, walk your way with us.